Ako okay lang sa Diablo, nakahiga sa king size bed ako at malaking bahay tapos Porsche. Good luck sa inyo dyan. Okay lang sa taong ito na siya ay sa Diablo basta meron siyang maayos na bahay, sports car at maayos na matutulugan. Tandaan nyo mga kaibigan, ang paghihirap dito sa mundo ay pansamantala lamang pero ang paghihirap sa impyerno ay hindi natatapos. Meron ding ganitong istorya sa Bible na napakayaman na tao. Mayroon niyang isang taong mayaman at siya'y nagdaramit ng kulay ube at maselang lino at sa araw-araw ay kumakain ng sagana. Pansinin niyo ang taong ito, napakagagara ng suot ng mga panahon na yon. At siya ay hindi nagugutom dahil sa kasaganahan sa pagkain. Isang katunayan na siya ay mayaman na tao. At isang pulube na ang pangalay Lazaro, lipos ng mga sugat ay inilalagay sa kanyang pintuan. At naghahangad na mapakain ng mga mumo na nangahuhulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, at lumapit pati ang mga aso at hinimura ng kanyang mga sugat. At ang taong ito na nagngangalang Lazaro sa sobrang hirap niya sa buhay, pati yung mga nahuhulog na mga tira-tira na mga latak na pagkain ng mayayaman ay kanyang kinakain. Tignan natin kung ano nangyari sa kanilang dalawa. At nangyari na mamatay ang pulube at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham at namatay naman ang mayaman at inilibing. Nakita natin na parehong namatay yung mayaman at ang mahirap. At makikita natin dito kung saan nga ba mapupunta ang tao pagkatapos natin sa mundong ito. At makikita natin dito na wala talagang purgatorio. Ito na yung nangyari sa mayaman. And in hell, he lift up his eyes being in torment. Nakita nyo mga kaibigan, yung pagkamatay ng mayaman, yung sumunod na pagmulat niya, nandun na siya sa tinatawag na hell. Pero hindi pa yan yung sinasabing lake of fire. Kaya ang taong ito, nung siya ay namatay, hindi siya sa purgatorio dumiretso, kundi sa hell siya dumiretso. Kaya mga kaibigan, kung darating na ang takdang oras sa inyong buhay, dahil yan ay hindi nyo mapipigilan. Pag wala kayong Kristo na tinanggap sa inyong buhay, magagaya kayo dito sa mayamang taong ito. And see it Abraham afar off and Lazarus in his bosom. At ito naman yung nangyari doon sa mahirap na si Lazaro. Nararanasan niya na ngayon ang comfort. Samantalang yung mayaman, siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Kahit gapatak na lamang na tubig ang dumapo sa kanyang bibig upang maibsan lamang ang kanyang kauwawan dahil sa lugar na nag-aalab. Tuyong-tuyo na ang kanyang dila. Isang patunay kaibigan na ang taong ito, nung siya ay namatay, meron pa rin siyang pakiramdam. Siya ay nauuhaw, nadadama niya pa rin yung apoy, yung init, at siya ay meron pa rin pag-iisip. Kaya alam nyo kung ano yung nakakatakot sa impyerno? Hindi lang naman yung apoy Yung pag-iisip mo buo, yung pakiramdam mo buo, nauuhaw ka, nasasaktan ka, nangihinayang ka, naiisip mo na sana nung may nangaral sa iyo ng salita patungkol sa Panginoong Jesucristo na siya ang tanging makakapagligtas ng iyong kaluluwa, sana nakinig na lang pala ako doon sa nangangaral na yun. Kaso lang, nandito na ako sa tormented place. Kaya mga kaibigan, pag ang tao namatay at walang Kristong tinanggap sa kanyang buhay, sigurado ang punta niya ay magagaya doon sa rich man. Kaya ang pag-asa ng tao na makarating sa kaharian ng Diyos ay nandito habang ikaw ay buhay pa. Dahil pag ang tao ay namatay nang walang Kristong tinanggap sa kanyang puso, kahit anong iyak, kahit anong sisi, kahit anong dabog pa ang gawin mo, hindi ka na maliligtas. Kaya kaibigan, habang buhay ka pa at may pagkakataon ka pa, kilalanin mo na ang Panginoong Jesucristo bago pa mahuli ang lahat. Datapot sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay at si Lazaro sa gayon ding paraan ay masasamang bagay. Datapot ngayon ay inaaliw siya rin at ikaw nasa kahirapan. Kaya mga kaibigan, alalahanin natin, pansamantala lang lahat ng bagay dito sa mundo. Lahat yan ay lilipas, lahat yan ay matatapos, lahat yan ay masisira balang araw. Kaya dapat maalaman mo kaibigan na hindi material, hindi karangyaan, hindi yaman sa mundo ang totoong kayamanan. Ang totoong yaman ay magkaroon ka ng relasyon sa Panginoong Jesucristo kasi siya lamang ang kayang magligtas sa ating kaluluwa dahil pag ikaw ay ligtas na, magkakaroon ka ng mana sa kaharian ng Diyos na ang kayamanan ay hindi nasisira kailanman. Hindi nangangahulugan na pag mayaman ka ay impyerno ka at pag mahirap ka ay ligtas ka. Hindi ganon. Dahil kahit alin ka pa dyan sa dalawang yan, kung wala ka namang Panginoong Jesucristo na tinanggap sa iyong puso, mapapahamak din ang iyong kaluluwa. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, huwag tayong matukso sa mga yaman ng mundo. Dahil ang ating tatanggapin sa kaharian ng Diyos ay hindi matutumbasan ng yaman ng mundo. Maraming salamat po and God bless you all.